Good day guys sa inyong lahat. Welcome back to my channel. At ang gagawin po natin ngayon ay i-install po itong hydraulic seat damper. Ito muna ang aking sasalpak. At pagkatapos ay ang power lock actuator. Uumpisahan ko na po ang pag-install. Una po ay ito muna natin i-install. Dito muna natin ilalagay. Ayan, ganyan po. Guys, binatasan ko na siya dito. Yan, tatlo yan. Ito, isa, saka ito. Una, ginamitan ko muna na ito. Itong screw na to. Yun. Pagkatapos na ito na yung ginamit ko. Itong malaking, itong mahabang flat na screw. Dito, binutas ko na. Yan. Hanggang sa kumasya itong maliit na tornilyo. Tornilyo ang ilalagay ko dito. Ayaw kong ilagay ito sa katagalan, maglulus, masisira kaagad. Kaya itong bolt ang ilalagay ko. Yan, bolt. So, para matibay dito. Yan. So, ayun po siya. Ito po siya. Yan. Kaya kulang ko po ng dalawang screw. Kaya lalagyan ko. Ayan guys, nilagyan ko na ng bolt. Bali, higpitan ko na lang yan. At pagkatapos yan ay doon ako sa kabila. Magbubutas ulit. Tapos na ang paglagay ko dito ng hydraulic seat damper. Yan. Bumukas siya. Ayan. So, ang isusunod naman ay itong power lock actuator. Guys, yan, nilagay ko na ito. Yan. Yung kanyang bracket, ito yung nakikita nyo. Yan, nilagay ko na siya. Tapos, nilagay ko ng strap upang hindi siya gumagalaw kapag hinihila niya ito. Pag hinihila niya yung kable dito, kailangan nakapix ito. Hindi na siya gagalaw. Tapos gumawa ako nito. Yan. Dito ko siya ihuhook. Yan. Yan. Tapos kakabit ko na siya pag ganun. Okay. Ngayon, itong kable niya, ito pa rin ang stock niya. Galing dito sa lock. Yan. Tapos ito, tinanggal ko lang ito sa pagkaka-hook dito. Kasi kailangan itong tanggalin dito dahil pag ito ay hindi niya tinanggal at maglalagay kayo ng hook dito, hindi siya mahihila dahil ito ay nakalock. Nakatingnan nyo. Tingnan nyo, nakalock. Ayaw mahila. So tatanggalin yan. Yan. Ilalabas nyo na ito. Ito. At gagawa ng ganito. Yan. Ilalagay dito. I-hook. Okay.
Ayan, nakahook lang yan, tingnan nyo. Kita nyo, tapos hihilahin yan. Ayan. Yan ang ayos niya. Okay. So ikakabit ko na. Guys, ang gagamitin nating switch ay ito. Tawag dito ay hollow switch. Okay. Mayroon siyang 4 na pin. Ayan. Itong kulay na green dito is itong negative. Kaya nilagay ko dito yung itim na wire. Tapos yung sa ilalim niya ay positive. So itong negative at positive ay ilaw ng hollow switch ito. So para makita nyo, ititestingin natin. Kinabit ko na yung itong negative doon sa terminal ng battery at nagkabit na rin ako ng positive. So ilagay natin itong dalawa. Ayan guys, ilaw yan ng hollow switch. Okay. Tapos itong kabila naman, ito yung kanyang switch dito sa lock actuator. So ang wiring nito guys ay ganito. Itong red wire ay ilagay natin dito sa blue wire. I-check natin kung alin yung pahila. Kasi pag pag patulak siya, so hindi yun ang kailangan natin. Yung kailangan natin ay yung pahila. Ito ay testingin muna natin. Kakabit natin dyan. At ito ay sa negative. So dito yan. Dito yan guys, negative. So atin isusuksok ng ganito. Ayan. Ayan. At saka itong isa, si positive, ilalagay natin dito sa pula. Itim na wire. Okay. Yan. So, check natin guys ayusin lang muna natin. Ayan. Check natin guys. Ayan guys. So, nakuha natin yung pahila. Ito ang kailangan natin. So, itong wiring na to ay okay na yan. So, ang susunod naman ay yung ilaw ng hollow switch. So, madali na lang ho. Ilalagay na lang ho natin itong pula dito. At ipula ho pula dito sa positive ng battery. At itong negative na galing ng terminal ng battery, ilalagay din natin dyan. Yan. So, ganyan. So, may ilaw na siya. Okay, testingin natin guys Ayun. Okay. So, okay na tayo dyan. Itong positive guys ay ikakabit nyo sa accessory wire. So, yung accessory wire ng mga motor ay check nyo na lamang po dyan sa screen na yan. Nandyan po ang mga accessory wire ng mga kanya-kanyang brand ng motor. Okay.
Kapag inilagay natin ito sa accessory wire, kapag isinis natin yung ignition switch, saka lang siya mag-on. Saka lang ito iilaw din. Okay. So, hindi advisable na ilagay natin ito directly ito sa positive ng terminal ng battery. Dahil kapag ganyan, tinanggal nyo ng susi, aalis na kayo, di mabubuksan ng kung sinong tao dyan. So, ito guys, depende na sa inyo kung saan nyo gustong ikabit. Yun ay nasa inyong kagustuhan na. Marami akong pwedeng paglagyan. Pwede rin dito. Kapag naka-scooter naman kayo, ay pwede dun sa harap. Doon kayo mag-install ng hollow switch. Okay. Huwag kayong gagamit ng ganitong switch guys. Kasi pag ito, continuous ang current nito. So dapat itong hollow switch, yung push button lang ang kanyang trabaho. Yun. Parang push starter. Okay. Okay guys, try natin buksan ang upuan at isi-switch ko yung ignition switch. Guys, dito ko nilagay sa ilalim yung switch ng actuator. Ayan. Okay guys. So guys, hanggang dito na lamang at sana po ay may natutunan po kayo sa aking tutorial. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel. At see you next video. Okay, thank you.